Hindi na maaaring ituturing na emergency ang simpleng pagdalo sa isang aktibidad, lalo na kung ang kapalit nito ay paglabag sa batas. Ito ang matinding buwelta at pahayag ni dating Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo matapos harangin ng mga tauhan ng DOTR SAIC ang convoy umano ni PNP Chief Francisco Marbel na dumaan sa EDSA busway nang walang koordinasyon. Ano ang naging paliwanag ng PNP at ano ang posibleng kakaharapin ng opisyal na sakay ng convoy? May pananagutan kaya ito? Kailan nga lamang pumutok ang kontrobersiya sa mundo ng social media ang pagdaan ng isang convoy sa EDSA busway nang walang paalam. Diretsahang sinupla at tinawag ng dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na lawbreaker ang Philippine National Police o PNP at ang tinutukoy niyang lumabag sa batas. Walang iba kundi isang mataas na opisyal nito. Nangyari ang nasabing insidente gabi ng Martes, February 25, 2025 na kung saan sa videong nakuha mismo ng Team SAIC makikitang dumaan sa bus lane ang convoy umano ni Chief PNP Romel Francisco Marbel, isang aligasyon na itinanggi ng PNP. Ayon sa mga pulisya, kailangan daw kasi ng mabilis na makarating sa Campo Crame ang nasabing opisyal na sakay ng convoy dahil sa isang mahalagang aktibidad. Pero para kay Attorney Salvador Panelo, malinaw ang regulasyon. Tanging ang otorisadong sasakyan lamang ang maaring gumamit ng EDSA busway. Sa isang memorandum sa pagitan ng PNP, MMDA at DOTR, mariing iginiit ng PNP na hindi sila sakop ng naturang paglabag kung may lehitimong dahilan ng paggamit ng EDSA busway. Sa tala ng DOTR, tanging mga otorisadong mga sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa bus lane, kabilang na ang ambulansya, fire truck at mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na ranggo sa bansa, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maliban sa mga ito, tanging life-threatening emergency lang ang maaring gawing basihan para dumaan sa bus lane. Kaya naman, giniit ni Attorney Salvador Panelo ang inirarason na pagdalo sa isang aktibidad ay hindi maituturing na isang emergency. Laglaga na, PNP Chief Marbil pinagre-resign. Naku po, pag-usapan po natin tong bagong kapalpakan ni PNP Chief Marbil. Ito nga ho, dahil sa nangyari dito sa may busway na kung saan nag-feeling VIP ho itong si PNP Chief Marbil di umano, allegedly. Pero mamaya makikita natin at mahuhuli natin kung sino ho ba talaga itong sinasabi nilang senior official ng PNP. Pero mismo dun sa bibig nung HPG ay ito'y si PNP Chief Marbil. Pero syempre, todo deny sila ngayon. Pero makikita naman natin yan mahuhuli natin yan. Maya papakita ko sa inyo. Mahuhuli natin sa sarili nilang bibig na ito ay si PNP Chief Marbil. Syempre, i-deny nila yan. Alam mo naman sila Sila yung mga ngako ng 20 pesos na bigas tapos magpapalusot. Sanay na ho tayo sa ganyang galawan ng administrasyon na ito yung nagpapalusot. Yung ang daming sasabihin, katulad nung sa suka, hindi daw pagmamaliit yun. Yun daw po ay may apprentice pa silang nalalaman. Di ba alam na ho natin na mga kababayan yung mga ganyang style. Style po niyan, para lang hong magpalusot. Binubudol at ginagago na naman kayo. Kayo ho. Pero yung mga tanga lang naman. Pero sa tingin ko, marami na ho ang nagising at hindi na tanga ngayon. Marami na ho ang nagising at alam na ho nila na sila ho ay laging binubudol ng gobyerno ni Marcos. Kaya mga kababayan, panoorin po natin itong balita bago tayo magpatuloy. At makikita ninyo talaga nga namang ito'y abuso na sa ating batas. Ito'y nang-aabuso na. Matindi na hong pang-aabuso ito. Sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang nagpakilalang convoy umano ng Philippine National Police na dumaan sa EDSA busway. Sino po yan? Sino po? Ay, bawat po din naman dumaan, sir. Yung una si PNP lang. Ayun si SAIC, nako. Sino yan? Antikas dito, Brad. Palakpakan natin to. Palakpakan natin. Bukas na bukas, wala ka na sa pwesto. Ay, hindi naman. Sana naman wag ganun. Kasi ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. Baka naman bukas, wala na. Relieve na yung mama na yan. Wag naman ganun. Huwag nyo naman, ako, saludo ko dyan. Dapat tayo mga mamamayang Pilipino, saluduhan natin itong traffic enforcer na kinabibilangan nitong mga DOTR SAIC, di ba? Sana ho, may mga gumaya pa sa inyo. Hindi kayo nasisindak. Ika nga, dito sa mga sigang PNP kuno, di ba?
Panoorin natin. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, si? Sa PNP lang. Sir, Oh, sa krami kami. Oh, dadaan lang kami. May emergency. Natatay yung bus namin. Hindi. Walang ganun. Ikaw naman, Banat Bay. Basta may emergency kami. Oh, ang tikas ning mama na to. Oh. sino po yan? Sino po yan? Alas 6:30 kagabi nang dumaan ang motorsiklo ng PNP Highway Patrol Group at dalawang SUV sa busway sa may bandang Ortigas. Nakiusap daw ang nagpakilalang pulis na padaanin sila sa busway dahil may emergency raw. Sa PNP chief daw ang convoy ng tanungin ng pulis. Hindi na Naku, sa PNP chief daw. Oh. Marbil, feeling VIP ka na naman. Dapat nga magre-resign ka na eh. Magre-retire ka na dapat. Di pala magre-resign. Magre-retire ka na dapat. Kaya lang eh. Ang bira. In-extend ka pa eh. Oh, di ba? Kakahiya ka naman, mantakin mo. Pinipilit mong pasunurin yung mga pulis. Sumunod kayo sa batas. Pero ikaw naman, di ba? Dami yung kinasuhan eh. Dami yung kinasuhan na kala mo nagmo-moonlighting, yung mga haka-haka ninyo dyan. O, di ba? Dami yung kinasuhan ganyan. Dahil sabi nyo, sumunod kayo sa batas. Hindi ito batas. Dapat sinusunudo ito. People's lives. Hindi tama yung nangyari na dapat i-announce mo pa kung sino nahuli mo. What for? Diba? Yun lang inaano natin. Maybe that's one issue that we have to, na bakit natin kasi yung busing, of course, yan bawal talaga yan. But remember, meron yung protocol. The president, the vice president, secretary president, the speaker, and the Supreme Court just use that. Yun po yung natin. Of course, and the ambulances, the emergency cases, the PNP can use that for emergency. And that's emergency. That you have to, kaya nga, ang sabi ko lang, please don't argue with that. Okay. Iniimbestigahan na rin po natin yung mga tao nag-violate. Ang sasabi ko lang, quick response po talaga, public service po ang PNP eh. And you have naman. to be there on time. Importante sila. Kayo naman. Kayo na nyo. Huwag nyo naman masyadong dinidiin itong PNP kasi importante sila. Emergency yan eh. Di ba? Nagtatrabaho para sa inyo yan eh. So, huwag nyo naman gipitin. Kayo naman masyado kayong harsh. Ika nga. Huwag ganun, ha? Hindi po pwedeng, wala pong issue na na-traffic kami kaya hindi kayo nakapag-responde. We have to look ways. Sir, Tingnan ninyo, kasalanan pa ninyo. Mga kababayan, kasalanan pa ninyo. Hindi kami nakaresponde dahil sa na-traffic kami. Ngayon kasi pinupunan nyo kami sa pagdaan ng busway. Bahala kayo, di na namin kayo i-respondihan. Alupit, alupit, Kasalanan pa ngayon, kaya hindi nakaresponde dahil sa busway. Lupit mo talaga, sir. dalawang dumaan na puti, hindi marked vehicle ng PNP, kaya siguro pinara. Then let me be kasi sabi ko nga, yun po yung natin. Pagka meron nang pong sabi ko na inahatak na high patrol, nagpapatulong po. Pag that's emergency, pag may kasama nga high patrol, nagmamalan, emergency yan, that's a given fact. Oo. Sir, Diba? Okay. Sabit ka na naman dito, sir. Akala ko ba walang VIP? Walang dapat hinahagad at nilalagyan ng wangwang at saka blinker. Di ba pinatanggal nyo yan? Sabi nyo, the only people allowed in our law ay President, Vice President, Supreme Court Chief Justice, Speaker of the House, Senate President. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng ganyan eh. Yung hagad-hagad na yan. Ngayon, pwede na pala ang PNP Chief. Hindi. Senior citizen. Senior official. So may bagong batas, sir. Kailan pa po kayo naging congressman at saka naging senador na gumagawa ng sariling batas? Hindi kasi di ba linawin natin. Sinasabi niya dito, kasi tinatanong nung babae, sabi na, hindi po ba, siguro kung yan ay isang marked vehicle, ibig sabihin, yung talagang sasakyan ng PNP, may wangwang, malamang hindi pinara yan. Kasi nga, there is an emergency and it is a marked vehicle. Yun kasi yung problema dyan eh, hindi marked vehicle. Tama yung tanong ni ate. Anong sagot ni Marbil? Alam mo, pag nagmamadali na kasi, basta importante, merong hagad sa harap. May HPG na eh. Inescortan mo na. Ibig sabihin, emergency na yan. Sir, hindi pwedeng ganyan. Mayayari tayo niyan. Ang dami dyan na nakahagad. At, eto sir at pinagbawal nyo yan. Pinatanggal ninyo lahat ng wangwang, pinatanggal nyo lahat ng blinker. Alam ko yan, sir. Bakit? Kahit yung mga senador nag-react dyan, mga congressman nag-react dyan, di ba? Pinatanggal nyo. Tama, mali. Tama, di ba? Pero ano nangyari? This time, okay lang, basta may escort. Palakpakan ka talaga. At saka basta PNP. So, ibig mo sabihin, yung batas na pinatutupad mo sa ibang tao na
Ang pwede lang, itong mga nasa listahan, yung presidente, bla bla bla, ito lang ang pwede. Yan pala, ay ang batas na yan, para lang sa mga sibilyan. O di kaya para sa mga congressman, senator. Pero, sa aming PNP, official kami, ha? Official kami, so pwede. Ito pa ang isang kasinungalingang na bulat-lat natin ngayon, ha? Di ba, lagi nilang tinuturo. Si SILG na ang bahala magpaliwanag kung ano yung emergency na yun. Ito na si Remulla, pasasagutin na natin si SILG. The list is there, pero hindi pa namin pwede ilabas. Sir, All of them are awol. I cannot give a number. May pinag-uusapan silang case dito, ha. Sabi, ito yon, yung lahat sila awol, bla bla. May pinag-uusapan silang case. Biglang sumegway yung reporter. Tingnan nyo kung gaano natawa si Remulla. Kasi alam niya siguro na, ba't mo naman yan pinasok? Hindi pwede yan. Wala sa agenda natin yan ngayon. I'm sorry. alright. Sir, may we confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway? Is this the... Kita nyo, biglang natawa si mga... Kuya, ba't kayo natatawa? Sabi niya, hindi ka marunong sumunod sa usapan, ha? Wala sa usapan tong emergency ni Marbil, ha? Hindi to kasama sa usapan. Ano to? Ba't tayo nagaganituhan, ha? Hindi ba kayo nasabihan? O PR ko, yung PR, sabihan niyo yan. Walang ganun. Dagdag ko na lang sa istoryahe ko. The kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to. I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. I was not with Marbil at that time. He can answer that. Akala ko ba kayong sasagot? Sabi nagtuturoan na kayo ngayon ni Marbil. O di ba sabi ni Marbil, kayong sasagot ko ano yung emergency na yon? Ngayon wala kang alam doon? O si Marbil na tinuturo mo ngayon? Bakit? Kasi alam ninyo that there is something wrong. Alam ninyo na talagang palpak at scandalous ang ginawa ng ating PNP. Kaya ngayon, kanya-kanya kayong palusot. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Sabi siguro, tumawa na naman siya. Hindi kasi sir, sabi nung reporter, hindi kasi sir, ang sabi ni Marbil, kayo daw magsasabi. Napatawa ta naman. Napatawa na naman si Remulla. Yari ka, ate. Okay, makulit ka, ha? Ayun na, makulit ka, ha? Kasi natawa na siya, He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. Basyo. Ito ang sinasabi ko dito, mga kababayan. Basyo. Basyo talaga to, Brad. Ano sabi? Yes. Yun nga yung pinag-uusapan nilang before. Okay? Meron silang pinag-uusapang basta crime or something. Sinagot niya. Kaya siya natawa. Ang kulit mo, Marbil, ha? Yes. Pinatawag ko nga siya. Tapos ang usapan, mga kababayan. Tapos ang usapan. So, kung pinatawag siya, sinong pumunta? Yung senior officer o siya? Your Honor, Mr. Chair, I think we need to contempt this PNP Chief Marbil because he is blatantly lying in this committee. Naawa ko kay Dan Fernandez. Yeah? Bakit? Ayun na, alinaw na. Tumawa na nga siya, eh. Kasi nga, sige, ang kulit mo, ha, sasagutin na kita. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. I asked him to appear. Kung ano man ang methodology niya, problema niya na yun. Sabi nga nung iba, ba't di ka na lang nag-helicopter? Again, simple question, yes or no? Kung pinatawag mismo ni SILG, etong si PNP Chief, dahil meron silang operation ginagawa, sino kaya yung tao na yon? Si senior officer na hindi nila mapangalanan? O si PNP Chief Marbil na pinatawag mismo ng SILG? Kayo na po ang aking humusga. Case closed. To make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws. Ayan, naglinis kamay na siya. To make it clear, wala akong sinabing dumaan kayo sa busway. Papunta dito. Ayan, sinasabi niya, But he was aware of the emergency. But he was. Sino yung he? Si senior officer o si Marbil? Sino yung unang pinatawag niya? Di ba si Marbil? Ano sabi niya? He was? To get there. But he was aware of the emergency.
He was on our way to, for emergency. Nahuli sa sariling bibig. Naku po, bukas na bukas deleted ang video na to. Gago! Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials, especially high-ranking officials, with Naglag na. regard to the use of the EDSA busway or on how to classify emergency situations? Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Let me make it clear. Kahit ako hindi ako gumagamit ng busway. Ayan na. Kahit ako hindi ako dumadaan ng busway, ha? Hindi ko nga alam bakit siya dumadaan ng busway. Ano? Yari ka. Tabs, yari ka ngayon. Nalaglag ka. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Hindi naman kay Mick yung nasa kaliwa niya, eh. Sabi siguro nasa kaliwa niya. Sure naman. Bus ko yun. Baka madali ko niyan. Can you protect me? Sir, huwag naman ganun. Nilalagmag mo na yung bus ko. Paano ako? Yari naman ako niyan. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of him until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. He was aware. Yung pala yung sinabi niya, he was aware of the emergency. You mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na mag-violate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Okay? Bakit kanyo hindi dapat itago yung kanilang identity? Kasi you are a public official. Merong kang you are a public official, meaning you have a high standard in terms of laws, 'di ba? Kaya nga po 'di ba meron tayo yung parang batas na tungkol sa kung paano umakto ang isang public official. Ikaw ay public official. You're not just a ordinary public official. You are the PNP chief.